Mayong gabi no usab sa tanan nato nga mga kapaglaom mga kaigsunan. Welcome na usab sa atuang ikawalo nga gabi sa atuang Endless Truth that will set you free series. Sa makosa pa kamo ako gyapon nga gahon ikawalo karong nga gabi Miyerkules pitsa 29 sa bulan sa September tuig 2021 matapos kini atong programa ha ay gyud mo kalimot Oktubre 9 sunod semana mga kapaglaw mga kaigsunan nagtuko nga matagabi kay kamo nagasubay sa ato nga programa tungod kay daghan kitang makatunan mga impormasyon mga kapaglaw mga kaigsunan ato nga makutlo nini nga programa adunay mga lektura mahitungod sa pagpaugmad sa usa ka malipayon nga panimalay, lektura mahitungod sa mayong palawas, lektura usab mahitungod sa isgutanang legal o pamalaudnon maingon usab labaw sa tanan mao ang pagpasantop sa mayo og balita nga naa nato makita dinhas balang kasulatan. Mga kapaglaw mga kaigsunan, nalipay ko tungod kay samtang nakadugay ang atong serye nagkadaghan usab ang ato nga mga kahigalaan nga nagasubay og tan-aw niini ang Dios kanunay magapanalangin kaninyo ug unta among ampo nga kami o kini nga programa nahimong panalangin nganha kaninyo sa tibok nimong panimalay. Padayon ta sa ato nga hisgutan karon apan sa dili pa dunay duha ka mga pangutana nga gilabay sa atoa nga mga nagasud-ong matagabi may tungod sa atong milabay nga tulo ka gabi nga mga lekturang legal. Una, atong tagaan og pagtagad ang unang pangutana, Judge, aslang tanako bahin sa yuta sa akong lulo nga gikuhaan og source sa tubig sa barangay Nibungan po. 1996 pa po gibutang ang maong source po sa tubig sa yuta sa akong lulo ug wala man lang po sila'y benepisyo nga nadawat. Naa ba kahay habol ang mga anak sa akong lulo, Judge? Salamat kay sa pangutana texter o viewers sa ato ang pangutana karon. Now ako'y pasantop nga sumala sa law on property kung balaod may tungod sa mga kabtangan kining tinugdan sa tubig o bisag unsa nga mga body of waters iya na siya sa gobyerno kapaglaom. But pasabot nga walay lain makapanagyan nini dili pwede na siya ang kunon sa usa ka tawo sapa suba bisan pagdagat o bisag unsa nga tinugdan sa tubig it is owned by the state according to our law on property. So tungod niya na posible nga kini nagikuha gyud ang tubig sa gobyerno nagtuo ko nga gobyerno gyud nagkuha nini apan kon kini nga source or tinuddan sa tubig kapaglaom nahimutang dinha sa yuta sa imong apuhan ang imong concern lang gyud ug doon na ba kay habol akong tambag nimo dinha texter o kapaglaom kung ikaw nagapaminaw karon pakigduol dinha sa ato ang mga opisyalis barangay o di ba ka dinha sa munisipyo sa Mako no nagtuko nga kini sakop sa Mako barangay Nibungan mahitungod sa imuhang concern. Pwede ka mohapit sa akong opisina. Kay naa pud ako opisina sa Mako aron ubanan ta ka sa concern nga tao nga adunay pwede makahimo sa pagsulbad nini imong problema. So akong usbon basta hisgutanan nga tubig tinugdanan o bisag unsa nga body of water suba lake o lawa baka mga kapaglaom iyan as gobyerno tungod kay ang atong balaod dagingon man nga sama niya na. Okay? Salamat kayo sa pangutana ni mo texter. Mapusita sa ato ikaduha nga pangutana, Judge, if naay mo utang og kwarta unya magbuhat-buhat lang kasabutan sa balay dili is barangay. Unya papirmahan sa muutang, unya naapod mo pirma nga mo witness okay na ba na nga ebidensya dalhon sa court pananglitan dili mo bayad ang mangutang. Salamat po sa pagtubag. Salamat kay sa mong pangutana. Ang tubag, yes, okay ra gyud kayo. Gani bisan pag walay gipirmahan di pwedeng munigar ang nangutang nga wa siya kautang ug di siya bayad siya obligasyon nganha kanimo. Samot na gyud nga dunay pinirmahan. Dili importante texter. Nga dinha gyud sa barangay apirmahan ang kasabutan gani bisan pag dili notaryado sa bugado. Okay? Kay ang suma sa balaod sa law on obligations and contracts nga ang kontrata balido sa bisag unsa nga matang kini nahisgutan og nasabutan. Doon na lamay pipila ka mga kontrata nga kinahanglan gyud kini isulat og naturyahan og abogado sama sa kontrata sa pagbaligya og mga real properties o di ba ka prinda og mga yuta kana kinahanglan siya butang gyud sa kasulatan og kinahanglan notaryuhan og abogado for purposes of enforceability. But even if bisan pagani ang baligya sa yuta na bisan pagprinda sa yuta dili nabutang sa kasulatan og dili usab notaryado, balido gyapon kana as far as the contracting parties are concerned. But only that it cannot be enforced. So sa imong pangutana kini utang man. So buot pasabot kini siya nga kasabutan kay kining utang sabot man guna, no? Bisan pa og na sulat walay testigo gikan sa barangay
Unya nipirma siya nga nangutang ug ikaw paigo na nga ebidensya. Panahon nga di siya mobayad og labi na gyud imong ipasaka ang reklamo dinha sa korte for collection of sum of money. Akong usbon ha, nahisgutan nato pagbalik kung kanang nga utang tixer kapag laom dili mo lapas sa kantidad nga 300,000, pwede ka na dili mo atog abogado. Kaya nga naman, covered na siya sa rules of procedure sa small claims cases. Nga diin, pwede ka mo rin sa atong korte. Mo fill up ka lang og statement of claim, mo bayad ka lang og filing fee. Unya, panahon sa hearing, wa na pwede kinanglan appearance sa imuhang abogado. So, salamat kayo sa pangutana o nagtuo ko nga natubag ginako ang imuhang buot ipasantop karon nga buntag. Karon nga gabi. Salamat kayo kapaglaom. Padayon ta mga kapaglaom kay medyo limitado gyud ang atong panahon sa atong matagabi nga lektura. Usa ka topiko nga sama sa gihapon nga atong gisigutan pipila ka mga gabi that our brethren or bisan pa sa bisan kinsa matos nga opisina magpangutana. Ako maguning gi-survey mga kapaglaom ug unsa gyud nga concern sa balaod nga kasagaran gyud daghan kay pangutana. Usa na nini naghisgutan sa balaod sa kaminyoon kun law on marriage. Now we have the family code of the Philippines pero kini nga code mga kapaglaom medyo taas ni baga. Daghan ang suhito nga gi-cover nini dili paigo ang 20 minutos sa atong paghisgot karong gabi. Busa tungod nini hisgutan lang nato ang pipila sa mga topiko o suhito nga naa dinha mahitungod nining gitawag nato og legal separation. Naunsa maning legal separation mga kapaglaom? Unsa may kalainan nini sa gitawag nato og annulment of marriage o di ba kini gitawag nato og divorce? Alright. Ang legal separation akong usbon nga is palisiya sa gobyerno, sa estado, nga i-preserve yun ang kaminyoon as much as possible. No? Kung wala lagi igong hinungdan, walay compelling reasons, walay hinungdan nga naas balaod, aron pagabulagon ang mga magtiayon, ang palisiya sa gobyerno maog yun nga i-preserve ang kaminyoon. But pasabot, gidasig yun ang magtiayon nga kung pwede, di yun magbulag, labi na yun, mo-avail ng annulment of marriage or declaration of nullity of marriage, nga naapo din na sa atong family code. Pero tungod lagi sa daghan kayong mga rason o mga ground nga naapod nga posible ang magtiayon dili na nang galipayon tungod sila pag nag-ipon. Ang balaod pod nagtugot og mga higayon og mga hinungdan aron kini pwede abilar sa magtiayon. Pero ako ipasantop nga kining legal separation, kining annulment of marriage, kining declaration of nullity of marriage o kining divorce sa gawas sa nasod, exemption lamang kini sa general rule of preservation of the sanctity of marriage. So tungod kay exemption lang siya sa balaod, kinahanglan gyud i-prove nimo sa korte nga maka-avail gyud kanini. Ug ang balaod pod klaro nagtala sa mga grounds, dili tanang hinungdan pwede nimo ipasangil sa imong banag asawa aron lang yun mo bulagon sa korte. Subot pasabot adunay pipila ka mga grounds nga natong isgutan karon nga gabi. Na ako nang idipara mga kapaglaom kuno sa kalainan sa legal separation ug annulment or declaration of nullity of marriage. Sa legal separation mga kapaglaom, of course kini no gigamhan sa balaod ug misgot ganitang legal separation aduna gyud decree of legal separation or order gikan sa korte. Lahi tong separasyon de facto nga ato nang gisgutan sa pipila ka gabi. Mao ni ang klases pa nagbulag sa magtiayon nga sabot-sabot lang. Wala na adtong korte, walay decree of legal separation. Kana bang common kayo nga ato nakita. Pero kining legal separation is another form of separation, separated legal separation or separation de jure nga doon nagyoy sanction sa court. Now ato ni idipara. Ang legal separation bisan pa og kini gimando sa korte dili ni makaputol sa kaminyoon. Meaning even if you are declared legally separated by the court, you are still married in the eyes of the law because the marriage ban or the marriage tie is not severed by virtue of legal separation. Unlike sa annulment of marriage or declaration of nullity of marriage nga kung kini pagatugtan sa korte muputol gyud sa kaminyoon. Og tungod niya na sa legal separation kay minyo man gihapon mo, dili pwede makasal ang bana og asawa. They are only separated in bed and in board. So that is the only principle or concept of legal separation na. Bulagon lang mo sa korte, di mo magdulog, ug di pod mo pwede mag-ipon sa usa ka panimalay. On the other hand, dinhapod sa gitawag nato annulment or declaration of nullity of marriage, tungod kay ang kaminyoon na putol man, pwede na di ay magminyo ang bana og asawa who are declared by the court as, whose marriage is declared by the court as annulled. Alright, so muni ang medyo pinakadako nga kalainan niining duha. Di nato isgutan ang tanan na lang mga kapaglaom aron mahigo pa ang panahon sa atong paghisgutan karon. Now,
unsa may mga hinungdan nga diin ang magtiayon pwede mo file og complaint or petition for legal separation. Akong usbon, dili tanan nga hinungdan nga diin napulan ka na lang siguro nagtanaw si mong asawag bana o di ba ka nag-away mo ng gabi pagkaugma mo file ka na dito og legal separation ha. Klaro gyud nga gitala din ha sa balaod na to kunon sa ang mga hinungdan dinhi. Sa Article 55 sa Family Code of the Philippines dunay napulo ka mga grounds o hinungdan nga pwede ma-avail ang legal separation. Akong basahon mga kapaglaom ha. Number 1, repeated physical violence or grossly abusive conduct directed against the petitioner, a common child or a child of the petitioner. Now take note of the wordings of the law. Repeated physical violence or grossly abusive conduct. Kanang pulo nga repeated mga kapaglaom, nagpasantop og ang kaalam sa balaod mao nga kung nag-away magtiayon unya miabot ang punto nga nanapat ang asawa sa bana o di ba ka ang bana nga to sa asawa kung kini nahitabo kas alamang di gyud na pwede hinungdan nga ground for legal separation kay ang balaod nagingon repeated man. All right? What else? Grossly abusive conduct. Now another term of the law used is the word or adjective grossly. But pasabot kung ang kinaiya o batasan si mong banag asawa abusive na kayo abusado, it must be qualified into grossly. Grabe good nga pagkaabuso sa batasan sa imong bana o asawa. Now, dili lamang ang abuso o di ba ka ang repeated physical violence directed against the wife or the husband but also against their common children. But pasabot, ang bana wa midapat sa asawa pero panahon nga masuko ang ilang anak mo'y dapatan. And it has become repeated. It has become grossly abusive conduct. That's also a ground for legal separation. Or the petitioner's child, meaning nagminyo ang magtiayon, dunay anak dan ang asawa sa iyahang pagkadalaga. Unya sa dilang kaminyoon, dunay ground nga sama nini, repeated physical violence gyapon or grossly abusive conduct. Bisan pagdili common child nila, anak lamang sa petitioner, that could also be a ground for legal separation. Okay? Ikaduha mga paglaom, physical violence or moral pressure to compel a petitioner to change religious or political affiliation. Now, bisan biya o kini may tabo ni sulo sa atong iglesia na yung mga ginikanan o mga anak maingon na pa tuguti lang ko nga akong minyuan ning akong uyab karon akong girlfriend. Bisag dili siya sakop sa atong iglesia. Akong isa ninyo nga human mi maminyo, ako gid siyang Bible studyhan ug ako gid siyang dadon dinha sa tilan sa Ginoo. Naminyo na unya nagkanda ko Bible study, bisag unsahon og pagtuon sa Biblia ang asawa niyang giminyuan wa gyud gihapon midawat sa santos nga bautismo. But pasabot wa gyud masakop gihapon sa ato nga iglesia. Tungod niya na adunay pagpasakit kay ngano dili mo tuman sa bana naulawan siya sa saad siya mga ginikanan. Mga kapaglaom ay nagbuhata nganuman because the moment you do this that comprises a ground for legal separation. Dili pwede pugson imong asawag bana nga mag-usab sa iyang religious denomination o di ba ka political affiliation. Kay panahon sa election manggod, lahi usay partido ang banang asawa. O niya mingon ang asawa, appeal jud ka sa akong partido. Mingon pong bana, diri ka sa mong partido. Maabot ang pagpanapat mga kapaglaom. Dili na siya pwede. Panahon nga kini mahitabo, that's a ground for legal separation. Okay? Ikatulo, attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner, a common child or a child of the petitioner, to engage in prostitution or connivance in such corruption or inducement. Kana bang moingon ng bana, day wa man tay bugas ron, pag-dancer lang sa dito sa nightclub, o di ba ka ang ilang anak mo'y suguon, o di ba ka ang anak siyang asawa sa pagkadalaga may suguon, ngay moong prostitute, mga kapaglaom, ground for legal separation gihapon usab kana. Okay? Ikaapat, final judgment sentencing the respondent to imprisonment of more than 6 years even if pardon. Now, judgment here must be final and executory. But pasabot, ang imong bana or asawa, nakasuhan sa korte, unya na hukman nga sadan. And the judgment of the court, ang hukom sa korte, final and executory na. But pasabot, wala na'y remedy aron mo apilar pa sa mong desisyon. Now, we have also to qualify nga ang sentensya sa korte sa kaso sa respondent nga mga imong bana o asawa. Kinahanglan nga ang sentensya nini mulapas og 6 ka tuig nga pagkabilanggo. More than 6 years of imprisonment. Subot pasabot, klaro nga ang balaod nagingon nga depende sa kaso. O depende pod kung pilay silot og penalty. Like supposing, charge of homicide, convicted of homicide, pila may penalty sa homicide. That is 12 years and 1 day to 20 years. So clearly, that is what the law contemplates.
But if your husband or your wife is charged in court and is convicted of a particular offense, unya ang sentensya sa korte kay panaog batok niya dili mulapas og unom ka tuig nga pagkabilanggo, dili na ground for legal separation. All right? Now the law also adds that even if the husband or the wife who is sentenced by the court of a particular crime which penalty is more than 6 years, panahon bisan pag ipardon. But pasabot, konbiktado siya, pilay silot, 8 ka tuig, o di ba ka, 6 ka tuig, o usa ka adlaw. Unya later on, nang-apply siya pardon. Bisan pag ipardon, pwede gihapon, ground na siya for legal separation. Okay? Ang purpose mo sa balaod, wag ang kaalam sa balaod, mao nga kung ang tao mo kung nasod sa prisuhan, he is actually civilly dead. But pasabot sa civilly dead, wa na siya yung mga civil rights nga pwede niya ma-exercise. He can no longer exercise his or her parental authority over their children. He can no longer administer his or her property. But pasabot, di na niya ma-exercise ang mga civil rights niya. So sa balaod, doon ay duha ka klaseng kamatayon. Physical death o kining gitawag na tog civil death. Gitawag na tog civil interdiction sa balaod. Sumuna ang kaalam sa balaod nga pwede himoong hinungdan or ground for legal separation ang pagkabilanggo sa banaw asawa provided nga pagkapriso mula pas og 6 ka tuig. Alright, ika-unom nga ground mga kapaglawom or ikalima, sumala sa Article 55 sa Family Code, mao drug addiction or habitual alcoholism of the respondent. Na kung ang imong banaw og asawa drug addict na, o di ba ka nalulong na gyud sa inom nga makahubog. Alright, and there are findings that would support of your allegation that your husband or wife is a drug addict or drug or alcoholic. Mga kapaglaom, that's also a ground for legal separation. By the way, sa di pa kumalimot, kining at tubiko atong gisgutan dinhi sa atong programa just for you to know the laws on legal separation or on marriage. But it is never the intention of this program nga ipromotar ang legal separation dinasod sa atong iglesia, ha? Dili gyud na mo'y katuyuan. Ang katuyuan na to, aron lang gyud mo masayod o mahibalo. Kay sa akong premise kanina, mao ni ang topiko nga kasagaran gyud daghan kayo magapangutana. But again, personally, o in behalf of the NDM and all he or its administrators, we do not promote legal separation between the spouses, especially inside our church. I hope nga nasabtan na sa ato nga mga suking tigpaminaw. Ikaw nga ground mga kapaglaom, lesbianism or homosexuality of respondent. Now, you know already what is being lesbian, what is being homosexual. Now, if your husband and your wife is just like this, ground for legal separation gyapon na. By the way, ako ipasantob gyapon kaganina atong gidipara ang legal separation of annulment of marriage. Another comparison ining duha mga kapaglaom is that even lesbianism and homosexuality could also be a circumstance of which the law consider it as a psychological incapacity. No, but pasabot, kinaiya po siya sa tao nga pwede tawagon og psychologically incapacitated, nga mao ang ground under Article 36 for Declaration of Nullity of Marriage. The same lesbianism and homosexuality under Article 55 sa Family Code. Apan unsa may nakalahi nini. Now, under Article 55, as a ground for legal separation, kining lesbianism o homosexuality must occur after the solemnization of marriage, after the celebration of marriage. But pasabot, panahon sa kasal, wag yung ka nagtuo nga imuhang kapikas kinabuhi sama nini. Unya mitumaw ang iyahang kinaya nga sama nini, humana mo nakasal. That is a ground for legal separation. On the other hand, if homosexuality and lesbianism existed during the celebration of marriage, although manifested lang siya after it, kana siya is an attribute of psychological incapacity nga pwede makonsider as a ground for declaration of nullity of marriage. So I hope you understand that. Okay? So ikapito nga ground mga kapaglaom sa legal separation is contracting with the respondent of a subsequent bigamous marriage whether in the Philippines or abroad. Na duha ka kaso pwede matubang sa respondent din Kanabang ang bana nimo kasado siya sa imuha, unya despite your marriage nag-exist pa, wala gyud gi-declare sa court as annulled or wala annulment of marriage, and yet
he or she contracted subsequent marriage, nagpakasal siya pag-usab during the subsistence of your marriage. Now, that is a ground for legal separation. Okay? Now, legal separation, by the way, is a civil in nature case. Kaso ni siya nga civil. On the other hand, and in addition to that, kung ang imong bana o asawa nagminyo sa ikaduhang higayon during the subsistence of your marriage, not only will be charged as a respondent for legal separation, but also he will be charged for a criminal case of bigamy. No, sa manang bigamy, a crime committed by a person already married and contracts second or subsequent marriage. Kay kana criminal case man, priso ang posible nga silot ni ana. Okay? So pwede duha ka kaso ang ma-file nimo sa imong banag asawa nga nagminyo pag-usab bisan pagkasado ka sa iyaha. Number 1, civil case for legal separation. Number 2, bigamy. That's a criminal case. All right. So we proceed. Ikawalo nga ground for legal separation is sexual infidelity or perversion. Naunsa man ning sexual infidelity or perversion? Kana ba ang imong banog asawa for several circumstances and instances already imong nasakpan nga nagbinuang, doon na siya lahi nga lalaki, lahi nga babae. Gani bisan pagdili sila kasado, mo na gitawag na tog sexual infidelity. But pasabot wala nagmatinud-anon, wala na himong loyal, wala na himong faithful spouse nganha sa imuha, and you can substantiate this by evidence that a ground for legal separation. Okay? Sunod mga kapaglaom, ikasiyam nga ground, attempt by the respondent against the life of the petitioner. Now, the law is very clear. Attempt. Now, sumala sa revised penal code, igsoon, tulong mong god kaklase nga diin pwede mahimo ang criminal act sa usa ka tawo. In its attempt stage, but pasabot, gisulayan niya pagkumitar, pero tungod sa mga hinungdan, wa siya madayon. Ikaduha, frustrated, gisulayan niya paghimo, nasugdan na yun niya, pero tungod sa circumstansya, wa niya natiwas. O consummated, but pasabot, mo ni siya nga din gihimo sa taong pagkumitar sa crime, nga nahuman gyud og nilampos gyud siya. Now, managlahi ang silot nini, natay gitawag og attempted homicide, frustrated homicide, consummated homicide. Naputay gitawag og attempted murder, frustrated murder, o niya consummated murder. Nganong kining tulo ka klase? Because ang silot nini managlahi pod. Now, sumala sa balikta sa Article 55, paragraph 9, attempt lang. Mere attempt. Meaning, it is not necessary nga na-frustrate siya sa pagpatay nimo, isip yang bana o asawa. O di ba napatay ka na yun niya? The law does not require it. The law only requires that mere attempt. Gisulayan ka lang sa pagpatay si mong bana o asawa would be enough or sufficient ground for legal separation. Nga naman, of course, kung consummated na nga gipatay ka niya, saan pa rin pagpahal og legal separation, patay ka naman. Again, attempt only. Now, another thing, attempt on the life. Attempt on the life. But pasabot, kung ang imong bana nag-away mo, sa daghan nga mahigayon, sige siya panghadlok nimo, nga patyon, o di ba kaha, gubon ang iyong kaptangan. Nya karon nag-away mo, gipambundak si mga kaptangan sa imong bana, o di ba ka, asawa tanan yung kaptangan. Nangadaot yun tanan. Karon, ground ba ni for legal separation? Well, under paragraph 9, it could not be a ground because the law says that mere attempt only on the life of the petitioner. Life, not property, not honor, not person, but on the life. Alright? Pero pwede na siya usab makonsider na to as grossly abusive conduct sa paragraph 1 under Article 55 gyapon. So it depends on how you marshal your facts, no? Kung ikaw mo file og kaso na against your spouse, could be husband or against your wife. Ikanapulo nga ground mga kapaglaom, under Article 55 sa legal separation, na din na abandonment of petitioner by respondent without justifiable cause for more than 1 year. Now, this is also very common. May biya na ang imong asawa og bana. Alright? Sud lang yun sa katuig ang gingon sa balaod. And, og ang iyang panagbiya, giabandonar mo niya, walay igong hinungdan. Klarohon gina to ha. Walay igong hinungdan. Subot pasabot, namang goy magtiayon nga nang gi-abroad. Ang panangid sa asawa nga mo-abroad ko day aron do na ko'y panginabuhian. Pag-abot dito sa abroad, of course sige og padala og kwarta.
Of course, kwarta naa pero physical nga panginahanglanon sa asawag ba na wa og di mahatag ground for legal separation ba na? The answer is no. Because wa kanya gyay abandonar in the first place. Nagsabot mo nga mabroad siya aron mo mabuhi. Ikaduha, ang iyang pag-abroad aron panginabuhian is actually a justifiable cause. So dili gyud ka pwede moingon ato sa korte, Your Honor, mag-legal separation mis kung bana kay tuwa sa abroad, dugay na 5 katoy guwa na uli-uli. So, dili ingon ana. Now, abandonment. But pasabot sa abandonment nga gipasagdan ka na gyud, wa nay suporta, wa na gyud makita nimo nga bisag unsang klaseng suporta sa imong mga kabataan o mga anak mo nagisgutan. Usa ka tuig lang mga kapaglawom, enough already for to be considered as a ground for legal separation mga kapaglaom. Alright. Now, common question. Judge, nagbulag na me, example for several years already. Gani, na siya asawa, ang akong bana, unya, na siya anak, 15 years ago na, nagbulag me. Pangutana, pwede na ba ko magminyo? Ang tubag na to na igsuon, bisan pa o ika-50 katuig na mo nagbulag, isagatos katuig na mo nagbulag, bisan pag 5 na yang anak sa ikaduhang babae, di good gihapon ka pwede magminyo. Nga naman, kana og way laing paagi aron ka maminyo pag-usab, gawas nga ianular gyud ang inyo nga kaminyoon. Ha? I hope klaro kay daghang kay pangutana nga maabot sa kuan na. Dugay na nagbulag, pwede na ba magminyo? Ang atong tubag akong usbon, dili na. So the only way where you can remarry is to have your marriage annulled or declared by the court. Okay? Panagbulag, either legal separation or separation de facto kato nagsabot-sabot, di gyud ni makaputol sa inyuhang marriage tie or marriage bond. But pasabot, di gyud mo kaminyo pag-usab. Okay? So, klaro. Probably, ang punto o gunahuna sa mga kapaglawom nga mangutana, 7 katuig naman god nawala akong banag asawa. Now, na may nag-ingon god nga pwede na may magminyo pag-usab. Now, atong klarohon ni mga kapaglawom. Akong klarohon ni sa atong programa. Doon na tayo gitawag mga kapaglawom sa family code og presumption of death. That is true. That after 7 years, 4 years, or 2 years, there could be a possibility that that person, it could be your husband or your wife, is already dead. Alright? Now, why only presumption of death? Nga nung presumption of death lang man? Kay wa manggo ebidensya nga sukad na wala imong banag asawa, nakit-an gyud iyang patayng lawas. Kana bang nananghid lang sa balay mong palit og suka, 2 ka tuig na lang wa pa man kauli. Niabot talag 5 ka tuig, wa pa magyapon kauli nga suka ra may gipalis tindahan. 7 ka tuig na lang. Unyang asawa sige hulat for several years. Unsay buhaton sa asawa? Ang remedy sumala sa family code kapag laom, mao nga pwede ka ma-apply petition for declaration of presumption of death sa imong banag asawa nga nawala. Muna 7 ka tuig under ordinary circumstance. So sa mga ordinary circumstance, nanangid lang. Walay unusual nga panghitabo, nawala for 7 years. If the court grants your petition and your husband or wife is declared presumably dead, presumption of death, kana pwede ka na maminyo pag-usab. O man gisgutan sa atong balaod. Now, under extraordinary circumstances, unsa man extraordinary circumstances? Imong bana sundalo. O di ba ka misakay eroplano? Pag-abot dito sa gira, wa na ka kabalita kung buhi pa ba imong bana. Ang balaod nagingon 4 years lang. Di na kinahanglan paabto no 7 ka tuig. Pwede na ipa-declare as presumably dead ang imuhang bana or asawa. O di ba ka imong asawa misakay eroplano? Unya, wa gyud katugpa. Upat ka tuig na ang milabay ang eroplano. So you have not heard of any news kung buhi pa ba imong asawa wa. Ikaw nga bana nagpaabot sa hangtod. So sa buhaton, pwede ka matug court, petition for declaration of presumption of death, and if the court agrees, i-declare imong asawa as presumably dead, that entitles you to remarry. Okay? So mo na ang punto nga atong gi-apil og hisgot karon. Kung doon na mo ibuti klaro ipangutana sa atong gisgutan karon, i-type gyapon na sa atong comment box o sa screen sa inyong monitor mga kapaglawom. O di ba ka i-text sa atong hotline number nga makita gyapon di na ubos sa inyong monitor. Ato ka ng pagatubagon sa sunod nato sa mga lektura karong adlaw nga Biyernes, Oktubre 1 na, no? Tuig 2021. Di na lang sa tataman karon mga kaigsunan, magkita ta pag-usab og ayo kalimot humanini adunay lektura may tungod sa mayong og malipayon nga panimalay og mga spiritual messages atong madungog sa atong mga speakers. Daghang salamat. Ang Ginoo kanunay magapanalangin kanatong tanan.